Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo mga tambay, mag-umpisa na po tayo. Komentohan po natin ang pahayag po ni Atty. Guanzon. Ito po pinag-uusapan na po sa social media. Yung kanya pong pahayag na talaga pong makatotohanan at talagang nangyayari po sa ating bansa. Yung sinasabi niya po na wala na pati ekonomiya, bagsak, wasak na ang ating ekonomiya dahil po sa ganitong pagpapatakbo at korupsyon na ginawa nila. Pero ang nakapagtataka, wala pong pakialam dyan ang ating mga general, ang ating tagapagtanggol at tagapagbantay. Wala po silang pakialam kahit po wasak na, bagsak na ekonomiya dahil sa korupsyon. Dahil nakikinabang din yata sila umano. Pakinggan po natin si Atty. Rowena Guanzon. Jurisprudence, pangalan din, Opo. Grabe. Attorney, Yung ano ko, grabe na. Ano bang ginawa ng BBM gang na ito sa bayan natin? Kaganda-ganda ng... wala na. Pati ekonomiya, bagsak. Hindi lang bagsak, wasak na. Corruption index, abay salutatorian na tayo dyan sa corruption. Malapit na po tayong maging valedictorian itong si BBM. Tapos sasabihin niya, hindi naman po tayo number 1 sa corruption, sa pinaka-corrupt. Third lang tayo. Okay na po yung third. BBM. Magnanakaw ka talaga eh. opo. Po, mga kabayan. Grabe. Attorney, Yung ano ko, Nangangatwiran pa po sila. Hindi naman daw tayo number 1, number 3. Pambihira mambuhay yan, no? Tayo po ba, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, number 3 ba tayo? Hindi po ba? Grabe. Talagang yan po ang sagot po yan ng mga magnanakaw umano eh. Nasanay po ang mga tuwiran at mambudol, mga kababayan. Ganyan po ang sagot nila. Sagot po ng mga nakikinabang ng napakalaking pera sa taong bayan. Yan po mga tambay. At grabe rin po, ito po mga kababayan. Ito po, ayaw pa rin nila imbestigahan. Corruption pa rin po. At itinuturo po kung sino po ang nakakakuha ng napakaraming pera. Pati po sa kampanya, mga kababayan. Grabe po silang gumatas ng pera sa taong bayan. Hindi po ba? Para po sa sariling kapakanan lamang. Ito po, mga kababayan. Pakinggan po natin ito. Yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just campaign. Pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag ng Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Tawag lang para magkaalaman. Ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. Si Leandro Levisteban nag-deny na kinausap niya kaming 5 congressman. In 4 occasions, nagharap-harap kami at ipinakita niya. It's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. Yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Totoo po yun, mga tamba. Yung issue na yan, di ba? Lumabas pa nga rin yung issue ni Andrew E. Hindi ba? Nakita nyo po, isang entertainer, isang singer, pero nakakuha po ng napakalaking talent fee. Galing po sa buwis natin. Hindi ba? Grabe, di ba? Si Andrew E nga lang, isang singer, isang rapper. Di ba? Pero nakakakuha po, isang bagsakan, 68 million talent fee. Hindi ba? Hindi po kasi nila pera. Ganun po yun eh. Hindi po kasi nila pera, kaya napakadali po nilang pawalan. Kaya po, wala po tayong magagawa. Dahil si Andrew E, trabaho niya po yun. Hindi ba? Ang pinakamasakit, yung nagbigay. Wala pong pakialam sa mga Pilipino. Ganun po sila maglustay ng pera. Umano. Biro mo? Kurap ka na. Bagsak na ekonomiya ng bansa mo. Wasak na.
dahil sa korupsyon. Pangatlo ka na sa pinaka-corrupt. Hindi po ba? Nakita niyo po, totoo po yung sinasabi ni Atty. Guanzon na talagang ito, mababayan, talagang sobra at bibigyan mo na talaga ng reward sa pagiging corrupt ng kanyang administrasyon. At sinabi pang tahasan ni Atty. Guanzon na talagang corrupt ka, magnanakaw ka talaga. BBM. Yan, direkta po sinasabi po ni Atty. Guanzon dahil marami po kasing nagpapatotoo na talaga na ang kanya pong administrasyon at pati siya ay sangkot po sa massive at systematic at sindikatong korupsyon umano. Pati po yung grupo nila Congressman Erese, hindi po ba? Ay nagsasabi dahil nga po dito rin sa natuklasan ng mga text messages nito pong ni Yusek Bersamin, apo yata ito ng dating Executive Secretary Bersamin at pareho po itong merong issue pagdating po dyan sa issue ng korupsyon. Pati po ang matandang Bersamin, pati ang apong Bersamin. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni Rene Erese, bakit hindi patawag yan ang Senate Blue Ribbon Committee ng magkaalaman kung talagang totoo at talagang ang text messages at yung mga sinasabi pong mga kickback at mga request na bilyon-bilyon ni Bonget na tinatawag ng bangag ng kanyang ate ay talagang totoo at talagang hindi yan fake news. Hindi po ba? Pero nananahimik po silang lahat dyan. Tahimik po sila sa issue ng text messages ni Bonget dito po sa Bersamin. Hindi po ba? At tahimik din po sila sa issue dyan po sa binayaran kay Andrew E. na binayaran po nung campaign, nung panahon po ng kampanyahan, ang talent fee ni Andrew E. ay hindi bababa sa 68 million. Hindi bababa yata sa 68 million. Grabe, no? Grabe sila. Kaya nga sinasabi na Atty. Guanzon, talagang grabe itong administrasyon ni BBM. Talagang masasabi mo na lahat na ng klase ng award at honor, valedictorian, kung ano-ano mga torian pa ang ilalagay sa iyo dahil sa pagnanakaw mo sa pera ng taong bayan. Yan naman po may kawakasan naman po yan. Kung winawasak po nila ang ating bansa, lalo-lalo ang ating ekonomiya, binabagsak nila dahil wala naman talagang papasok na malalaking investor sa ating bansa. Pagka ganyan po ang sistema ng politika, mga kababayan, corrupt, tapos may issue ka pa ng pulburon, sino magtitiwala sa iyong malalaking bansa para mamuhunan sa iyong bansa? Kung ikaw mismo, ang gobyerno mo, at ikaw mismo na Pangulo ay sangkot sa korupsyon, wala na magtitiwala sa iyo. Kaya po ang mangyayari po sa paglilingkod nila, dahil nga po walang pumapasok na malalaking mamumuhunan, ay mangungutang na mangungutang dahil kulang lagi ng kulang ang pera na gagastusin po. At siyempre, pati ang bubulsahin, ang ibubulsa nila ay kukulangin. Kaya mangungutang na mangungutang hanggang sa ibaon tayo na ibaon sa utang. Mga kababayan, ang pinakamasakit ay pinagtatakpan po nila ito gamit po ang mainstream media umano. Gamit na gamit po sa pagtatakip at siyempre po yung paglilihis po sa issue ng korupsyon. Alam naman po natin yan. Dinadivert po nila yan. At kung ano-ano na po ang ginagawa po nilang issue para po ma-divert. Kaya nga po yung sinasabi ni Atty. Guanzon, totoo po yun. Kaya nga lang po, hindi po ito natututukan. Dahil nga po, pati po kasi ang malaking mainstream media ay wala naman po silang pagmamahal sa bansa. Mga kababayan, umano, pera-pera lang din po yata. Katulad po ni Andrew E. Kung magkano talent fee. Hindi kaya, mga kababayan, kaya nga po tayo umaasa po tayo at nagpapatuloy po tayong nananalangin na sana po matapos na po ang paghihirap at ang pagbagsak ay mapigilan na po sana ng tuluyan o sinasabing mawala o mabigyan na po ng solusyon sana. Ito pong ginawa nila. Kaya nga po tayo nagdarasal na sana po ay mapalitan ang nagbibigay po ng problema sa ating bansa. Dahil kung ito po ay magpapatuloy na ganitong sistema, talaga pong dadalhin po tayo nito sa kangkungan.
o sinasabing sa basurahan, ilulubog tayo sa kumunoy ng ganitong klaseng paglilingkod na puro po ang issue ay pagnanakaw at pamumulitika. Hindi po ba? Kaya kayo po, Atty. Guanzon, mag-ingat-ingat din po kayo. Mahirap na po. Dahil nga po sanay na sanay po silang gumamit ng kapangyarihan at sinasamahan pa ng pera ng taong bayan, baka isang araw, maipatapo na rin po kayo sa ICC. Kasi gamit na gamit po ngayon ng ICC. Hindi po ba, mga kababayan? Gamit na gamit po nila ang issue ng ICC. Kaya nga po, Atty. Guanzon, baka masama ka na rin sa listahan ng ICC. Dahil nga po ang ating bansa ay dalawa na po. Ang umiiral po na justice system po sa ating bansa ay dalawa na. Pagka po kalaban sa politika, ang haharapin mo na demanda at issue, mga kababayan, ay ICC. Pagka hindi ka naman kalaban sa politika, ang iiral na sistema ng justice ay ang ating Supreme Court. Pagka kalaban ka sa politika, ang justice system na gagamitin ay International Criminal Court. Hindi kaya, mga kababayan, ganyan po katatalino at kahuhusay po ng nanunungkulan ngayon. Gumagamit po ng dalawang sistema ng justice system ang gobyernong ito umano. Hindi po ba? International para sa mga kalaban sa politika at para pabagsakin, ipatatapong ka sa ibang bansa. Pagka sila naman po ang issue at sila po ang naharap sa issue ng korupsyon, kailangan po ng due process. At ang gagamitin pong hustisya ay ang ating Korte Suprema at ang ating Korte sa Pilipinas. At due process ang kailangan. Hindi po ba? Pero po pagka mga Duterte, ipatatapong ka na sa ICC. Mga kababayan, unbelievable. Kaya nga po ang panahon po ay ang panahon naman po, mga kababayan, ay mabilis lang. At nahandyan pa naman at patuloy po nagwiwis at nananalangin po si Cara David. Hindi po ba? At ganun din po ang milyong-milyong Pilipino. Mga kababayan, tayo po ay nananalangin din po na katulad po ni Cara David. Na matapos na po ang ating sakripisyo at paghihirap, na talagang dinala po tayo sa paghihirap dahil po tayo po ay daig pa natin ang nasunugan at nanakawan. Dahil nga po, yung mismo nagnanakaw sa atin ay yung sinasabing maglilingkod, na sinasabing sila daw po ay lingkod bayan. Sila pa pala ang mga magnanakaw at magpapahirap sa atin umano. Maraming salamat po, Atty. Guanzon. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa inyo mga kababayan. Thank you po sa inyo mga tambay. Lalo po sa nagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok, at sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po sa inyo. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Gina Ray ng Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Ani Jo, Kingston ng Hong Kong, at kay Gay at Chena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at Jesus Baldapena. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At tis-tis lang po tayo, mga kabayan. Tis-tis lang po. At God bless po sa inyong lahat. Muli po, mga kabayan, paalam po muna. Bye-bye.